Sabi mo, Lacson, eto ibabalik ko lang sa'yo. Kaya hindi nyo pa nire-recommenda si Martin Romualdez kasi ang nagturo lang naman daw sa kanya ay si Gutesa. Wala raw magko-corroborate. Yan yung termino mo Hindi mo sinabi na si Gutesa hindi ka panipaniwala. Ang sabi mo, walang magko-corroborate. Alam mo, ang sabi ko sa iyo noon, pinangalanan ni Gutesa yung marami siyang pinangalanan. At sabi ko rin na marami siyang mga kasama na nagdi-deliver. Bakit hindi mo imbitahin? Ayaw mong imbitahin, di ba? Ngayon, lumabas na sila. Kakaiba kasi yung Blue Ribbon ni Lacson Gusto niya siya yung lalapitan ng ebidensya Eto na, Senator Lacson. Eto na. Lumalapit na sa iyo ang ebidensya. Sinabi na ng 18 na kinorroborate nila. Yung lahat ng gusto mong malaman, eto na ginawa na nila. Meron silang affidavit. Kinokorroborate nila yung sinasabi ni Gutesa na nagde-deliver sila kay Martin tsaka kay BBM sa bahay mismo sa Ilocos. Ang tanong, ano na ang next move mo? Kasi mali na nga yung sabihin mo na wala pang ebidensya. Ano yung sinasabi mo kay bakit ayaw mong imbestigahan? Yung text messages sa pagitan ni Yusek Bersamin at ni BBM? Hearsay. Sabi mo, Lacson, hearsay. Eto, hindi na to hearsay. Bakit? Sila mismo yung nagdi-deliver. Hindi po nila sinabi ni Congressman Libiste na diniliberan si ganon. Hindi po. Kami po ang nagdi-deliver. Hindi na po to hearsay. So ano na ang lusot mo ngayon? Walang nagko-corroborate ka, Gutesa? Ikalawa, hearsay? Eto, hindi hearsay. Sila mismo nagdi-deliver. Eto, hindi hearsay. Wala nang hindi nagko-corroborate. 18 sila. Iko-corroborate nila. Ang tanong, mag-iimbestiga ba si Lacson? Ikaw ba'y mag-iimbestiga, Lacson? Eto nga, jacket lang Sa birada nga, araw-araw ako naka-Amerikana Wala ka na sigurong maipalulusot dyan. Kusa nang lumalapit sa'yo, wala ka ng kahirap-hirap. Alam mo yung mga investigador, kahit po simpleng investigasyon ng simpleng krimen, naghahanap po yung mga investigador sila po naghahanap ng ebidensya. Kaya nga may SOCO, scene of the crime. Pupunta sila sa scene of the crime, baka makakita sila ng bakas ng paa, o kaya bala, o kaya lubid na pinantali. Maricar Melindo, thank you very much sa $10 na pangkape. Di ka na pwedeng lumusot ngayon, Senator Lacson. Is either mag-iimbestiga ka or bitawan mo na yung Blue Ribbon Committee. Kami po ang mamamayang Pilipino, hindi na po kami makikiusap sa iyo, Mr. Senator. Tungkulin mo, pinamumukha namin sa iyo, tungkulin mo yan. Nariyan na ebidensya, lumalapit na sa iyo. Alam mo yun? Kumbaga, iyan na yung prutas, para kasi tamad. Hinihintay mo, nariyan na yung prutas sa iyo, hihintayin mo lang, bumagsak pa. Hindi mo naman. Ano ba naman yung pitasin mo na yan? Pero ang sipag niya sa lahat, lahat ng issue, meron siyang sinasabi. Lahat. Kahit hindi siya involved, lahat meron siya. Ang sipag. Ngayon, nagtataka kami. Isang araw ang nakalipas. Walang pinlakson. Hindi nagsalita.
Hindi nagsalita si Ping Lacson. Dehin Bokiki. Hindi mo na masasabi ngayon na walang corroborate o hearsay. Ang dali niyan tinabla yung ano eh. Sabi nga natin, kaya nga hearsay dahil hindi kayo nag-iimbestiga eh. Ipatawag mo si Bersamin, hindi na hearsay yan. Diba? Pag sinabi ni Bersamin, opo, totoo yan, yung palitan namin ng text, hindi na siya hearsay. Oh, eto, hindi to hearsay. Sila mismo nagsasabi na kami nag-deliver. Imagine niyo kay Gutesa, lulan-lula na kami. Yung pala extra lang si Gutesa. Ito yung mga regular na nagde-deliver ng mali-maletang basura. Ay, oo nga pala. Hindi pa ba na-jacketan si Maricar? Oo nga. Maraming salamat sa nagpaalala. I-add na natin siya na moderator. Bakit tahimik ka, Lacson, kung kailan ka namin gustong kumibo? Mahirapan po sila kasing sagutin yan eh. Si mga aktual na nagde-deliver to, ito yung mga sinabi ni Gutesa na marami pang Marines. Nakapwa niya, mga dating Marines na pwedeng magpatotoo sa sinasabi niya. Hindi po pinurso to ni Ping Lacson. Kusa na silang lumabas ngayon. Sila na nagkusa. Alam mo bakit nagtitiwala ako ron sa sinasabi ng mga Marines? Sabi niya may anak siya eh. Nung una hindi raw nila alam na illegal yun. Yung galing sa illegal yung pera pinamimigay nila. Alam nila na yun ay pera. Pero hindi nila akalain na yun ay illegal. Alam mo sabi nung isang Marine, ex-Marine, may anak po ako eh. Nahihiya po ako sa anak ko. Ngayon proud na po ako. Naharap ako sa anak ko. Dahil sa paglantad namin, proud po ako na ngayon naharap sa anak ko. Yun eh. Doon ako naniniwala sa sinasabi nun. Kasi alam nyo, pag gumawa kayo ng bagay na hindi nyo naman ikinayaman, katulad niya mga yan, sa tingin nyo ikayayaman nila yan. Hahantingin na sila magmula ngayon. Kapahamakan po yung gusto nilang yung ina-accept nila yung kapahamakang idudulot nun. Marine sila eh. Oh. Kaya sana suportahan natin tong mga to kasi pagka nakita po nila na naagrabyado pa yung mga yan, wala na po maglalakas loob pa ulit. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong. Ngayon po kayo magtanong at magbigay ng reaksyon. Magbabasa na po tayo. Baka sabihin nyo kanina, umiiwas ako sa katanungan. Ngayon po tayo magtanungan. Kapag pitasin kasi ni Lacson yung prutas, baka itlog niya may mahugot niya. Nag-iisip pa paano lulusot si Lacson at Tuta. Sir Buds, bakit tahimik na din si Tuta Soto? Dati lahat ng issue may sagot siya. Ito pa isang tahimik. Yung mga mainstream media, kaway-kaway naman kayo dyan. Kumusta na kayo mga mainstream media? Buhay pa ba? Napahiya ba kayo? Yung matagal na nating hinala na itong mga to ay bayaran. Actually, ang nagsabi niyan si Karen Davila, di ba? Wala naman tayong alam ng mga bayaran niya mga yan eh. Halata naman eh. Sabi ni Karen Davila, ayokong tumanggap kasi mahalata ako. Kahit sabihin ng magbabayad sa akin na hindi ka mahalata. Mahalata ng tao yan. Opo, nahalata namin kayo. Si Gutesa pinatotohanan ni Saldico. Kaso nga si Saldico, ang pagkakaiba kasi ni Saldico, hindi siya willing humarap sa Blue Ribbon. Eto kasi mga to, so
Yung hindi po pwedeng matawag na corroborate yung ginawa ni Saldico kasi outside siya ng Blue Ribbon. Ito pong mga to, gusto po nilang patotohanan yung sinabi ni Gutesa. Nasabi ni Lacson, wala daw nag-corroborate.